Bago tayo magumpisa sa ating istorya, nais ko munang makisuyo sa inyo. Mag-iwan naman kayo ng komento kung taga saan kayo at anong oras na habang pinanunood o pinakikinggan ninyo ito. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga pusong sabay-sabay na nakikinig sa iisang kwento ng buhay, sakit at pag-asa. Sa lumang bayan ng Santa Ignacia, may isang simbahang halusing tandana ng alaala ng mga matatanda roon. Kulay kupasma ang mga pader nito, may mga bitak na ang hagda ng bato, at sa umaga, bago pa man tumunog ang kampana, naaamoy na sa paligid ang pinanghalong usok ng kandila, basang lupa at pandesal mula sa maliit na panaderyang nasa tapat. Sa gilid ng malaking punong akasya malapit sa tarangkahan ng simbahan, may isang lalaking palaging nakaupo sa lumang bangkong kahoy na tila babahagi na rin ng lugar. Ang pangalan niya ay Teodoro Vieira. Ngunit sa karamihan ng tao sa Santa Ignacia, hindi siya kilala sa pangalang iyon. Para sa kanila, isa lamang siyang yung bulag na pulubi sa simbahan. Araw-araw bago sumikat ng lubos ang araw, dumarating si Teodoro sa tapat ng simbahan ng San Bartolome na may hawak na lumang tungkod na makinis na sa tagal ng paggamit. Suot niya palagi ang maayos ngunit luma ng polo na kulay abo at pantalon na ilang ulit ng tinahian sa tuhod. Hindi siya sumisigaw, hindi siya humahabol sa mga deboto, hindi rin siya nangungulit. Tahimik lamang siyang nakaupo, bahagyang nakayuko, at sa kanyang tabi ay may maliit na lata na minsan ay may nalalaglag na barya, ngunit mas madalas ay wala. "Magandang umaga po." Mahina ngunit malinaw niyang bati sa mga dumaraan. May ilan na tumatango, may ilan na kunwari hindi siya naririnig, may ilan ding napapatingin lang sa kanya saka mabilis na aakyat sa hagdanan ng simbahan na para bang nakakahawa ang hirap. Sa kabila niyon, hindi kailanman narinig ng mga tao na nagreklamo si Teodoro. Sa umagang iyon, gaya ng dati, unang dumating si Aling Sabel Karunungan, ang tinderang kandila sa gilid ng simbahan. Payat si Aling Sabel, laging may panyo sa balikat at may boses na kayang dumaan sa ingay ng palengke. "Teodoro, heto!" sabi niya habang inilalapag ang isang maliit na supot ng pandesal sa tabi ng lalaki. "Mainit-init pa yan. Huwag mong sabihing hindi ka pa naman kumakain." Bahagyang napangiti si Teodoro. "Salamat, Aling Sabel. Diyos na ang bahala sa inyo." "Ay naku, wag mo akong idyos-dyos dyan, baka ako pa ang kunin ng maaga," pabirong sagot ng matanda. Napatawang maharang si Teodoro. Matagal na siyang hindi nakakatawang malakas, pero ang mahinang tawang iyon ay sapat na para ipakitang may natitira pang init sa kanyang loob. Maya-maya pa, dumating naman si Milo Serrano, ang binatang sakristan ng simbahan. 22 taong gulang lamang si Milo, payat, maaliwalas ang mukha, at laging parang nagmamadali kahit hindi naman. Siya ang isa sa kakaunting taong talagang humihinto upang kausapin si Teodoro. "Manong Teodoro," bulong niya, "mamaya baka may natirang lugaw sa kumbento, itatabi ko kayo." "Naku Milo, wag mo nang problemahin pa ako." "Wag kayong ganyan, kayo lang ang matinong kausap ko rito minsan," nakangiting sabi ni Milo. "Bakit? Hindi ka ba tinatantanan ng mga kampana at sermon?" biro ni Teodoro. Mahinang natawa si Milo. "Mas maingay pa po minsan ng mga tao kaysa kampana." Narinig iyon ni Aling Sabel at agad sumingit. "Tama ka dyan, iho. Sa simbahan talaga minsan pinakamaraming mapanghusga." Hindi sumagot si Milo. Tumangulang siya, saka mabilis na pumasok sa loob habang yakap ang mga librong dasalan. Sa kabilang panig ng kalsada, binubuksan na rin ni Belanzor da Cumos o mas kilala bilang Bel ang maliit niyang patahian. Isa siyang dalagang nasa 30, hindi kagandahang pinagkakaguluhan, ngulit may mukhang payapa at mapagkakatiwalaan. Minsan, kapag may sobra siyang tela o lumang damit na maayos pa, palihim niya itong ibinibigay kay Teodoro. Hindi para kaawaan siya, kundi dahil ramdam niyang hindi pangkaraniwan ng lalaking iyon. May kung anong asal si Teodoro na hindi bumabagay sa simpleng pamamalimos lamang. Magalang ang pananalita, malinis ang paraan ng pagkain, maingat ang paghawak sa mga bagay, at higit sa lahat,
may lalim ang kanyang katahimikan. Parang isang taong maraming nakita sa buhay kahit hindi na nakakakita ngayon. Ngulit wala ni isa sa kanila ang nakakaalam ng buong kwento. Hindi nila alam na minsan, si Teodoro Vera ay isa sa pinakakilalang pangalan sa larangan ng disenyo at konstruksyon sa Maynila. Noon, bago siya naging bulag, siya ang utak sa likod ng ilang kilalang gusali, retreat houses at low-cost housing projects sa iba't ibang probinsya. Hindi man siya kasing ingay ng ibang negosyante, kilala siya sa pagiging mahusay, matuwid at hindi mapagmalaki. At higit sa lahat, kilala siya bilang lalaking baliw na baliw sa kanyang asawa. Ang asawa niyang si Lucinia Vera ay isang babaeng may malambing na tinig at pusong laging bukas sa mga naaapi. Dating guro si Lucinia at pangarap niyang magtayo balang araw ng isang tahanan para sa mga inabandonan ng sariling pamilya, mga matatanda, mga byuda at mga ulilang walang malapitan. Teo, madalas nitong sabihin noon habang magkahawak sila ng tasa ng kape sa balkonahe ng kanilang bahay sa lungsod. Ang yaman, kapag hindi ginamit sa tama, parang bahay na walang bintana. Mataas, maganda, pero walang silbi. At laging ngumingiti si Teodoro. Kung ganyan ka magsalita, baka ibigay ko sa iyo lahat ng titulo ng lupa ko. Hindi ko kailangan ng titulo, sagot ni Lucinia. Ikaw lang, sapat na. Iyon ang mga panahong buo pa ang mundo niya. Ngunit tulad ng ulan na dumarating kahit maliwanag ang langit, sabay-sabay ding bumagsak ang dilim sa buhay ni Teodoro. Nagsimula ang lahat sa isang aksidenteng nangyari sa isa sa kanyang construction site sa Cavite. Hindi siya dapat nandoon sa mismong lugar ng insidente, ngunit gaya ng lagi niyang ugali, siya mismo ang bumisita upang tiyakin na ligtas ang mga trabahador. Sa gitna ng inspeksyon, nagkaroon ng biglaang pagputok sa linya ng kemital na ginagamit sa finishing materials. Napuruhan ang kanyang muka at mga mata. Isinugod siya sa ospital ng halos wala ng malay. Ilang linggo siyang nakabalot sa bendahe. Ilang buwan siyang kumapit sa pag-asang mababalik pa ang kanyang paningin. Ngunit isang araw, tahimik na pumasok ang doktor sa kanyang silid at sinabing hindi na maibabalik ang liwanag na nawala sa kanyang mga mata. At habang pilit niyang tinatanggap ang unang dagok, dumating ang mas mabigat. Habang nagpapagaling si Teodoro, si Lucinia ang palaging nasa tabi niya. Siya ang nagbabasa ng mga dokumento, siya ang sumasagot sa mga tawag, siya ang nagsisilbing mga mata niya. Ngunit isang gabing pauwi si Lucinia mula sa ospital matapos kausapin ng ilang tauhan ng kumpanya, nabangga ang sinasakyan nitong kotse ng isang dump truck sa highway. Hindi na siya umabot ng buhay sa ospital. Sa isang iglap, nawala kay Teodoro ang paningin at kasunod niyon, nawala rin ang tanging taong nagbibigay saysay sa lahat ng kanyang paghinga. Sa mga sumunod na buwan, hindi na muling bumalik ang dating Teodoro. Kinulong niya ang sarili sa katahimikan, halos hindi kumain, ayaw makipagkita, ayaw makinig sa mga plano ng kumpanya. Hindi niya kayang pag-usapan ng mga gusaling dati niyang ipinagmamalaki, kaya rang pakiramdam niya'y wala ng saysay ang lahat ng iyon kung wala si Lucinia. At dito pumasok sa buhay niya ang isa pang malaking kasawian, ang dati niyang pinagkakatiwalaang katiwala at finance manager na si Ramir Valena. Si Ramir ang uri ng lalaking marunong gumiti habang unti-unting inaagaw ang lupa sa ilalim ng paa mo. Mahusay magsalita, malinis manamit, at laging may tamang dahilan sa bawat kahina-hinalang hakbang. Dahil bulag na si Teodoro at lugmok pa sa dalamhati, madali para kay Ramir na kontrolin ang daloy ng papeles, pirma at impormasyon. Pansamantala lang po ito, Sir Teodoro. Malambing nitong sabi noon. Ako na ang bahala sa legal matters. Magpahinga lang po muna kayo. At dahil wala nang lakas si Teodoro para lumaban noon, pumayag siya. Hindi niya alam na sa likod ng bawat papeles na ipinapabasa at ipinapapirma sa kanya, unti-unti nang inililipat ni Ramir ang impluwensya, access at ilang ari-ariang
dapat sanay para sa mga foundation project nila ni Lucinia. May mga mansyon, may mga lote, may mga trust account. Lahat iyon ay hindi agad nawala sa pangalan ni Teodoro, pero napalibutan ng mga bitag ng pandaraya at panlilinlang. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyan siyang umalis sa lungsod. Walang kasamang pamilya, walang anunsyo, walang paliwanag. Pinili niyang magtungo sa Santa Ignacia, ang bayang minsang pinuntahan nila ni Lucinia sa isang retreat. Iyon ang huling lugar na naaalala niyang masaya sila bago nagsimulang magkadurug-durug ang buhay nila. Doon niya naisip na baka kahit paano, sa lilim ng lumang simbahan at sa tunog ng kampana, may kapirasong kapayapaan siyang muling masusumpungan. Kaya siya naroon ngayon. Hindi dahil wala siyang pinagmulan, kundi dahil napagod siyang maging tao sa mundong puro alaala ng pagkawala. Manong Teodoro. Naputol ang kanyang pag-iisip nang marinig niya ang mahinhin na boses ni Yara Punsalan, isang 18 taong gulang na estudyanteng madalas dumaan tuwing umaga bago pumasok sa eskwela. "Oh, Yara, papasok ka na ba?" "Opo, dinalhan ko po kayo ng saging. Sabi ni Inay, wag daw puro tinapay ang kinakain ninyo." "Pakisabi sa nanay mo maraming salamat." Umupo muna si Yara sa tabi niya bago tumayo ulit. "Manong, pwede po bang magtanong?" "Kung kaya kong sagutin." "Dati po ba kayong guro?" Bahagyang natigilan si Teodoro sa kamarahang umiling. "Hindi." "Bakit po?" "Nagtataka ka siguro kung bakit maayos akong magsalita?" "Hindi naman po sa ganun," nahihiyang sabi ni Yara. "Parang pakiramdam ko lang po, hindi kayo ordinaryong tao." Napangiti si Teodoro pero may lungkot sa dulo niyon. Lahat naman ng tao, Yara, hindi ordinaryo kapag may sugat na hindi nakikita. Natahimik ang dalaga. Hindi niya lubos na naintindihan ang ibig sabihin noon, pero tumimo iyon sa isip niya. Mula sa tarangkahan ng simbahan, lumabas ang isang matangkad na pari na bagong destino sa bayan, si Padre Severino Vergara. Bata pa kumpara sa ibang pari, ngunit matalim ang tingin at laging plansyado ang sautana. May kakaiba sa kanya na agad napansin ng mga tagabayan. Parang mas mahalaga sa kanya ang kaayusan ng harapan ng simbahan kaysa sa mismong kalagayan ng mga taong pumapasok dito. Huminto siya sandali nang makita si Teodoro sa bangko. Bahagya siyang napasimangot. Bakit nariyan na naman siya? Malamig nitong tanong sa isang kasamang lay minister na si Gervasio Lontok. "Padre, araw-araw na po yan dito. Tahimik naman po." "Hindi dahil tahimik ay tama na. Hindi magandang tignan sa harap ng simbahan." Narinig iyon ng Aling Sabel mula sa pwesto niya. Bahagya siyang napahiling, ngunit hindi umimik. Samantala, hindi man nakita ng pari ang pagtingin ng pari, tila naramdaman niya ang lamig ng hangin. Ikinuyom niyang bahagya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kanyang tungkod. At sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, may kakaibang kutob na bumalot sa kanyang dibdib, na ang tahimik niyang pagtitiis sa bayang ito ay malapit ng matusob sa paraang hindi niya inaasahan. Ngunit sa araw na iyon, hindi pa iyon ang kwento. Sa araw na iyon, nagsisimula pa lamang bumukas ang pinto ng nakaraan, at sa likod ng lalaking nakaupo sa lilim ng akasya, bulag man ang mga mata, ngunit buhay pa rin ang alaala, ay naroon ang isang pangalang matagal nang ibinaon sa limot. Teodoro Vera, ang lalaking nanakawan ng liwanag, inagawan ng pag-ibig, ngunit hindi kailanman tuluyang naubusan ng dangal. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, gusto ko munang anyayahan kayong muling magkomento kung taga saan kayo at anong oras na habang nakikinig kayo ngayon. Nakakagaan ng pakiramdam isipin na saan mang lugar kayo naroroon, sabay-sabay nating sinusundan ang kwento ng isang tao na akala ng lahat ay wala ng halaga, pero may buhay palang mas malalim kaysa sa nakikita ng mata.
Sa susunod na mga linggo, matapos ang tahimik mulit mabigat na umagang iyon, unti-unti nagbabago ang ihip ng hangin sa lumang bayan ng Santa Ignacia. Hindi pa man may nangyayaring malalaking esena, parang may kung anong bigat na hindi maipaliwanag na nakasabit sa paligid ng simbahan. Nandoon pa rin si Teodoro Vera sa ilalim ng punong akasya. Nandoon pa rin ang lata niyang bihirang mapuno at nandoon pa rin ang mga taong sanay nang lampasan siya. Pero para sa iilan na nakakilala sa kabutihan niya, may nararamdaman silang hindi maganda. Mas naging madalas na kasi ang pagsulyap ni Padre Severino Vergara sa kanya. Hindi iyon ordinaryong tingin lamang. Parang iyong tingin ng isang taong may kinakainis na gusto niyang burahin sa paningin ng iba. Isang umaga, habang nagwawalis si Milo Serrano sa gilid ng patio ng kumbento, tinawag siya ni Padre. Milo. Padre, bakit nandyan na naman ang lalaking yon? Malamig nitong tanong habang nakatanaw sa direksyon ni Teodoro. Napahigpit si Milo sa hawak niyang walis. Padre, doon lang naman po siya sa gilid. Hindi naman po siya nanggugulo. Hindi mo ba naiintindihan? Ang bahay ng Diyos ay hindi puok na mga palaboy. Hindi agad sumagot si Milo. Bata pa siya, oo, pero hindi siya bingi sa totoo. Alam niyang may mga pari talagang mahigpit, ngunit iba ang tono ni Padre Severino. Hindi iyon disiplina. Pagmamataas iyon. Padre, maingat niyang sabi, hindi naman po siya pumapasok para manggulo. Minsan nga po, tahimik lang siyang nagdarasal sa labas. Tumingin ng pari sa kanya ng matalim. Mas marunong ka pa ba sa akin, Milo? Hindi po, Padre. Kung hindi, gawin mo ang sinasabi ko. Simula ngayon, ayusin ninyo ang paligid. Ayokong may nakaupong ganyan sa mismong harapan ng simbahan, lalo na't papalapit ang pista. Tumanggo si Milo kahit mabigat ang loob. Ngunit nang makatalikod ang pari, napabuntong hininga siya. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin iyon kay Teodoro at higit sa lahat, ayaw niyang siya pa ang manging dahilan upang masaktan ng lalaking ilang buwan na niyang tinitinglang parang ama. Nang hapon ding iyon, dinalhan ni Yara Punzalan si Teodoro ng kaunting suman at saging na saba na binalot sa dahon ng saging. Manong Teodoro, masiglang bati niya, bagaman kapansin-tansin ang pagod sa kanyang boses. Pasensya na po, late ako ngayon. Galing pa po akong library. Walang problema, Yara. Ang mahalaga, ligtas kang nakarating. Umupo ang dalaga sa tabi niya. Ang dami na pong taong pinag-uusapan kayo sa bayan. Nako, sabi ni Teodoro na may bahagyang ngiti. Sana maganda ang usapan. May mabuti po, may hindi. Sabi ng iba, mabait daw kayo. Sabi naman ng iba, bakit daw kasi hindi kayo sa ibang lugar mamalimos? Tahimik si Teodoro sandali. Hindi siya nasaktan sa sinabi ni Yara dahil mas masakit pa ang narinig na niyang mga salita sa buhay. Ngunit may kung anong kurot pa rin sa dibdib tuwing pinapaalala ng mundo na ang taong nawalan ng lakas ay mabilis mawalan ng pwesto sa lipunan. Ganun talaga, Yara. Kapag mahina ka, madali kang itabi. Kapag wala kang maipakitang yaman, mabilis kang maliitin. Pero hindi po dapat ganun. Mabilis na sagot ng dalaga. Napangiti si Teodoro. Hindi talaga dapat. Pero ang mundo, madalas hindi sumusunod sa dapat. Sa di kalayuan, pinapakinggan pala sila ni Bel habang nagtatabas ng sinulid sa patahian. Napalingon siya sa dalawa at may lungkot sa mukha. Mula nang makilala niya si Teodoro, pakiramdam niya palagi itong may pinanggagalingang lalim na hindi maabot ng iba. Hindi siya kagaya ng karaniwang pulubing nagagalit kapag walang naibigay. Hindi rin siya kagaya ng ibang sawimpalad na agad nawawasak ang loob sa pangmamaliit. Parang may bahagi sa kanya na matagal nang nasunog kaya wala nang apoy ng hiya na kayang manupok dito ngayon. Ngunit mali si Bel sa isang bagay. May hangganan din ang pagtitiis ng tao at malapit na iyong masubok. Lumipas ang mga araw at dumating ang linggo ng Pista di San Bartolome. Bawat taon, ito ang pinakamalaking okasyon sa Santa Ignacia. Dumarayo ang mga tao mula sa karatigbayan. Ang plaza ay napupuno ng banderitas, bibingka, puto bumbong.
mga laruan at maingay na tugtog mula sa banda. Ang simbahan naman ay mas maaga pang binubuksan dahil sa dagsa ng deboto, sponsor at mga panauhin mayayaman na laging gustong makita sa harap ng misa. At dito lalong naging abala si Padre Severino. 2 araw bago ang pista, nakita siya ni Aling Isabel na pinagagalitan si Gervasio Lontok, ang lay minister, dahil sa isang mantsa sa tela sa altar. Walang kaayusan. Sigaw ng pari. Pati ba naman simpleng pag-aayos hindi ninyo magawa ng tama? Pasensya na po, Padre. Agad ko pong lilinisin. At isa pa, sabihin mo sa mga nagtitinda sa labas na linisin ng paligid. Ayokong mukhang palengke ang pasukan ng simbahan lalo na't papalapit ang pista. Tumanggo si Aling Isabel kahit mabigat ang loob, ngunit nang makatalikod ang pari, napabuntong hininga siya. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin iyon kay Teodoro. At higit sa lahat, ayaw niyang siya pa ang maging dahilan upang masaktan ng lalaking ilang buwan na niyang tinitinglang parang ama. Napatikom ang bibig ng matanda, ngunit sa dibdib niya ay may kumukulong sama ng loob. Kinagabihan, habang nagsasara ng patahian si Bel, lumapit si Milo sa kanya. Ate Bel, mahina niyang sabi, may masama akong pakiramdam. Bakit? Pakiramdam ko po may gagawin si Padre kay Manong Teodoro sa araw ng pista. Biglang tumigil si Bel sa pagtitiklop ng tela. Anong ibig mong sabihin? Kanina po kasi narinig ko siyang nagsabi kay Gervasio na ayaw niyang may maruming tingnan sa hagdan ng simbahan kapag dating ng mga bisita. Maruming tingnan? Ulit ni Bel at agad nang naintindihan ang ibig sabihin noon. Tumango si Milo. Ayoko pong mangyari pero parang galit talaga siya kay Manong. Napatungo si Bel. Bantayan mo na lang siya sa aram na iyon. Opo. Ngulit minsan, kahit gaano mo pa gustong iligtas ang isang tao, may mga pangyayaring dumarating na parang bagyo. Mabilis, mabadsik, at walang pasabi. Dumating ang araw ng pista nang mainit ang sikat ng araw at punong-puno ang paligid ng simbahan. Bago pa tumunog ang unang kampana, dagsana ang tao. May mga batang nakaayos, mga inang may panyong puti sa ulo, mga konsehal na nakabarong at ilang negosyanteng kilala sa probinsya. Sa harap ng simbahan, naglapitan ang mga sasakyan at nagkagulo ang mga tao sa pagpila at pagkuha ng pwesto sa loob. Tulad ng dati, maaga ring dumating si Teodoro. Ngunit hindi siya umupo sa mismong bangko sa ilalim ng akaysya. Dahil sa dami ng ao, mas pinili niyang pumwesto sa pinakagilid ng hagdan malapit sa dingding upang hindi makasagabal sa daloy ng mga papasok. Mainit, maalikabok, maingay, at gutom siya. Mula pang madaling araw, wala pa siyang kinakain kundi kalahating pandesal na bigay ni Aling Isabel. Nanginginig na ng kaunti ang kamay niyang may hawak sa tungkod, ngunit pinipilit niyang manatiling maayos ang upo. Ate Manong Teodoro, dito na lang po kayo sa tabi ko, sabi ni Aling Isabel na nasa pwesto ng kandila. Hindi, dito na lang ako. Baka makaabala pa ako sa mga bumibili. Abala? Ani ng matanda. Mas abala pa nga yung mga nagdudumaling pumasok pero wala namang bait paglabas. Napangiti ng bahagya si Teodoro. Sa ganitong maliliit na biro lang siya minsan humuhugot ng lakas. Sa gilid, abala si Milo sa pag-aasikaso ng mga sakristan at kandila. Paminsan-minsay, napapatingin siya kay Teodoro at lalo siyang kinakabahan. Kita niya ang pabalik-balik na lakad ni Padre Severino sa pintuan ng simbahan, tila may inaabangang pagkakataon. Bandang 10:00 ng umaga, dumating ang convoy ng ilang kilalang pamilya sa probinsya. May kasamang mga konsehal, isang retiradong hukom at isang negosyanteng sponsor ng Restoration Fund ng simbahan. Agad nag-iba ang kilos ng pari. Mas tumikas ang tindig, mas lumapad ang ngiti. Siya mismo ang sumalubong sa mga panauhin sa hagdanan. Maligayang pagdating po, sabi niya. Isang pagpapala ang presensya ninyo sa pista ng ating patron. Ngulit nang paakyat na ang mga bisita, napansin ng isa sa mga babae sa grupo si Teodoro na nakaupo sa gilid. Ay, Father, mahinang sabi nito, ngunit sapat para marinig ng pari. May pulubi pala rito mismo sa hagdan. Parang apoy na sinindihan ng mukha ni Padre Severino. Mabilis niyang lumingon kay Teodoro.
Sa loob ng maraming linggo, marahil yun na ang sandaling hinihintay niya, ang pagkakataang maipakita sa lahat kung sino ang mas may kapangyarihan sa lugar na iyon. Lumapit siya ng mabilis. Napansin iyon ni Milo at biglang namutla. "Padre," ngunit huli na. "Hindi ba't sinabi ko na huwag kang pumwesto rito?" Malakas na sabi ni Padre, sapat para marinig ng mga tao sa paligid. Napatuwid si Teodoro at hinanap sa hangin ang direksyon ng boses. "Padre," mahinahong tugon, "nandito lamang po ako sa gilid, hindi po ako nakaharang." "Hindi ka nakaharang?" singhal ng pari. "Nakakahiya ang itsura mo sa harap ng simbahan sa araw ng pista." Napatigil ang mga tao. Unti-unting bumagal ang kilos ng paligid, pati ang banda sa plaza ay tila humina sa pandinig ng mga nakarinig. "Padre," mahinahong tugon, "simbahan po ito, hindi naman po siguro." Hindi na siya natapos. Sa isang iglap, sinipa ni Padre Severino ang lata sa tabi niya. Kumalansing iyon sa hagdanan, gumulong ang ilang barya at napaatras sa gulat ang mga tao. Kasunod niyon, sinipa rin ng pari ang dulo ng tungkod ni Teodoro. Nawala ng balanse ang matanda. Napahiyaw si Yara na kararating lamang noon mula sa pila ng kandila. "Manong!" Napatagilid si Teodoro at sumadsad ang palad sa magaspang na bato ng hagdanan. Napasubsob siya ng kaunti at kumayod ang kanyang siko sa gilid ng sementong may matulis na bitak. Agad lumabas ang dugo. "Lumayas ka rito!" sigaw ni Padre Severino. "Walang lugar ang mga katulad mong palaboy sa bahay ng Diyos." Para iyong kidlat na tumama sa buong harapan ng simbahan. "Padre!" sigaw ni Milo habang tumatakbo palapit. Tinangka niyang alalayan si Teodoro, ngunit hinarangan siya ng titig ng pari. "Pabayaan mo siya." Ngunit hindi na nakinig si Milo. Lumuhod siya sa tabi ni Teodoro at inalalayan itong umupo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. "Manong, ayos lang po ba kayo? Dumudugo po kayo." Tahimik si Teodoro sa loob ng ilang segundo. Rinig na rinig ng lahat ang mabigat niyang paghinga. Ang sakit sa siko at tagiliran ay wala pa sa kalahati ng bigat ng sakit na hatid ng paglapastangan sa kanya sa harap ng napakaraming tao. Ngulit nang magsalita siya, wala iyong bahid ng sigaw. "Padre," mahina ngulit malinaw niyang sabi, "ang bahay ng Diyos ay hindi po para lang sa malilinis manamit." Napatulala ang marami. Maging si Aling Sabel ay napahigpit sa hawak niyang rosaryo. Kung may dapat po sanang lumabas, pagpapatuloy ni Teodoro, hindi po yoong marumi ang damit, kundi yoong marumi ang tingin sa kapwa. "Abat!" galit na ani ni Padre Severino. "Nagmamarunong ka pa." "Hindi po ako nagmamarunong, nagdarasal lang po ako." Humugot ng hangin si Yara at napaluha. Hindi niya matanggap ang nakita niya. Hindi lamang dahil nasugatan si Teodoro, kundi dahil sa unang pagkakataon, nasaksihan niya kung paanong kayang tapakan ng taong may damit ng kabanalan ang dignidad ng isang mahina. At doon, sa gitna ng katahimikang sumunod sa kaguluhan, may isang maitim na van ang marahang huminto sa tapat ng simbahan. Bumukas ang pinto, at mula roon ay bumaba ang isang lalaking nakaabong Amerikana, may salaming manipis at may tindig na sanay sa kapangyarihan. Kasunod niya ang isang matandang babaeng mahigpit ang mukha, ngunit nangingingi ang mga kamay sa pagkabigla. Pagkakita nila kay Teodoro na sugatan sa hagdanan, sabay silang napatigil. "Diyos ko!" bulong ng matanda. Samantala, ang lalaki ay mabilis na lumakad pasulong, halos hindi alintana ang mga taong nakaharang. At sa boses na puno ng pagkabigla at galit, tinawag niya ang pangalang matagal nang hindi naririnig ng Santa Ignacia. "Engineer Teodoro Veira!" Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, nais ko munang yayain kayong muli na mag-iwan ng komento kung taga saan kayo at anong oras na habang pinikikinggan o pinapanood ninyo ito. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang lugar, may mga taong sabay-sabay na nakikiiyak, nagugulat at umaasang may hustisya pa rin para sa mga taong tahimik na inaapi. Engineer Teodoro Veira. Parang tumigil ang hangin sa harap ng simbahan ng San Bartolome nang marinig ng lahat ang pangalang iyon. Nanigas si Padre Severino sa kinatatayuan niya. Napalingon ng mga konsehal, ang mga deboto, maging ang mga tindera sa gilid ng kalsada. Si Yara naman, na noon ay halos nakaluhod na sa tabi ni Teodoro, ay napatingin sa lalaking kagagaling lang sa van at sa matandang babaeng kasama niya.
Si Milo naman ay napahigpit sa balikat ni Teodoro. Hindi malaman kung anong uunahin, ang dugo sa sugat nito o ang bagong dagok na tila kasunod ng nakagugulat na pagbubunyag. Ang lalaking nakasuot ng abong Amerikana ay si Attorney Samuelo Azur. Matikas ang tindig, kalmado ang kilos, ngulit halatang nagpupuyos sa galit nang makita ang lagay ni Teodoro. Ang matandang babaeng kasama niya naman ay si Nin Faralos, dating punong kasambahay ng Sambahayang Vera. Sa isang tingin pa lamang sa lalaki at babae, mahahalata ng hindi sila ordinaryong bisita sa pista. May bigat ang kanilang presensya. May uri ng katahimikan na mas nakakatakot kaysa sigawan. Sir, nanginginig ang boses ni Ninfa habang lumalapit. Ano pong ginawa nila sa inyo? Bahagyang inangat ni Teodoro ang mukha. Hindi niya makita ang mga dumating, ngunit tila kinilala niya agad ang boses ng matanda. Ninfa, mahina niyang tanong. Napaluha ang babae. Ako nga po, sir. Diyos ko, 2 taon ko po kayong hinanap. Nagpalitang ng tingin ng mga tao. Yung mga kaninang tingin kay Teodoro ay puro paghamak o simpleng awa lamang. Ngayoy napalitan ng gulat at pagkalito. Hindi nila maipagdugtong-dugtong ang eksena. Paano ngang bulag na pulubi sa simbahan ay tatawaging engineer ng isang abogadong malinaw na may mataas na katayuan? Lumapit si Attorney Samuelo at marahang lumuhod sa harap ni Teodoro. Hindi siya nag-atubiling hawakan ng sugatang braso nito. Sir Teodoro, pasensya na po at natagalan kami. May mga tao po kaming kinausap mula Maynila hanggang Tarlac para lang matuntun kayo. Pero hindi ko akalaing ganito ko kayo matatagpuan. Tahimik si Teodoro. Para bang sa isang iglap, nagbalik ang lahat ng bagay na pilit niyang ibinaon sa katahimikan. Ang pangalan niya, ang nakaraan niya, ang mundong tinakasan niya. Sa gilid, hindi na napigilan ni Aling Sabel ang mapasinghap. Naku po. Si Bel na kanina pang nakatayo sa harap ng patahian na hindi halos makagalaw ay napahawak sa dibdib. Si Yara naman ay dahan-dahang napatayo ngunit hindi inalis ang tingin kay Teodoro. Sa murang isip niya, hindi niya maunawaan kung dapat ba siyang matuwa, matakot o mas lalong maawa. Samantala, si Padre Severino ay pilit pa ring kumakapit sa natitirang yabang. Ano pong ibig sabihin nito? Kung sino man siya, hindi tamang magpagala-gala at umistambay sa hagdan ng simbahan. Napalingon sa kanya si Attorney Samuelo nang may sobrang lamig na tingin na sapat para patahimikin ang paligid. Kayo po ba ang pari na nanipa sa kanya? Walang sumagot agad. Ngunit sa katahimikan, mas naging malinaw ang totoo. Si Milo ang unang naglakas loob. Opo, mahina ngunit buo niyang sabi. Nakita ko po mismo. Napalingon si Padre Severino sa binata. Milo! Ngunit hindi na siya pinansin ng sakristan. Sa unang pagkakataon, hindi siya umurong. Tinignan niya ang pari ng diretsyo at saka muling ibinalik ang pansin kay Teodoro. Nasugatan po siya sa hagdan, attorney. Bahagyang kumislot ang panga ni Attorney Samuelo, para bang may pinipigil siyang hindi pa nararapat ilabas sa ganoong sandali. Imbes na patulan ng pari, tumayo siya at humarap sa mga nakapaligid na tao. Makinig po kayong lahat. Malinaw niyang sabi. Ang lalaking ito ay si Engineer Teodoro Vera. Siya po ang nagdisenyo ng ilang housing project sa Luzon at siya rin ang pangunahing tagapundo noon ng charity ward ng San Gregorio Hospital, ng retreat house sa Montalban at ng restoration grant na ginamit para sa lumang kampana ng simbahang ito 10 taon na ang nakalipas. Parang ibinagsak ng isang napakalaking bato sa gitna ng plaza. Maging ang ilan sa matatandang deboto ay napakunot noon na parang may pilit inaalala. Vera, bulong ng isang konsehal. Iyon ba yung kilalang arkitekto dati? Oo nga, sagot ng isa. Parang nabalita noon na naaksidente. Hindi ba't may asawang guro? Ano nga ulit ang pangalan? Lucinia. Mahina ngulit malinaw na sabi ni Ninfa na may luha sa pingi. At nang banggitin ang pangalang iyon, tila mas lalong bumigat ang dibdib ni Teodoro. Attorney, mahinang sabi, huwag mo nang pahabain.
Ngulit marahang yumuko si Attorney Samuelo sa anya. Kailangan na po sir, sobra na ang nangyari. Dahan-dahan niyang tumuwid at punat-putol. 2 taon na pong nawawala si Engineer Teodoro. Marami nang naghahanap sa kanya, hindi lang dahil sa kanyang pangalan, kundi dahil may mga nakabimbing ari-arian, trust arrangements at foundation directives na tanging siya lamang ang maaaring magpatibay. May 3 mansyon po siyang legal pa rin na nasa pangalan niya. Isa sa Silong Verde, Nueva Ecija, isa sa Montalban Heights at isa sa Lucinia Grove sa Tagaytay. Napasinghap si Aling Sabel. 3 mansyon? Opo, sagot ni Ninfa. At ni isang minsan, hindi niya ipinagyabang ang mga yon dahil para sa kanya, hindi bahay ang mahalaga, kundi ang alaala ng mga taong nawala sa loob ng bahay. Hindi na lamang gulat ang naramdaman ng mga tao. May halo ng hiya. Lalo na yoong mga ilang buwang nagdaan ay dumaraan sa harap ni Teodoro at nagtatawanan lang. Lalo na yoong mga minsang nagsabing dapat alisin na yan sa harap ng simbahan. At higit sa lahat, lalo na ang paring ilang sandali pa lang ang nakalipas ay nanipa sa lata at tungkod ng lalaking iyon sa harap ng lahat. "Padre," matapang na sabi ni Aling Sabel, ngayon ay hindi na nangingimi. "Kayo na ang humusga. Yan pala ang sinipa-sipa ninyo." Hindi sumagot si Padre Severino. Namumula ang mukha niya, ngunit hindi iyon dahil sa pagsisisi. Mas mukhang napahiya siya dahil sa pagbagsak ng imahen niya sa harap ng mga bisita. Lumapit pa si Ninfa kay Teodoro at marahang hinawakan ng kanyang kamay. "Sir, umuwi na po tayo. Hindi po kayo dapat nandito sa kalagayang ito." Ngunit umiling ng bahagya si Teodoro. "Hindi ko naman itinatanggi ang nangyari sa akin, Ninfa. Dito ko piniling manatili." "Bakit po?" Halos pabulong na tanong ni Yara na hindi na malayang nakapagsalita na pala siya. Napalingon ng ilang tao sa dalaga. Si Teodoro naman ay bahagyang ngumiti sa direksyon ng boses. "Dito," sagot niya, "ako huling nakaramdam ng katahimikan." Tahimik muli ang lahat. At sa unang pagkakataon, hindi na pulubi ang narinig nila. Isang lalaking sugatan ng buhay ang nasa harap nila. Dahan-dahang inalayayan ni Milo at Attorney Samuelo si Teodoro papunta sa van. Habang naglalakad, naririnig ng mga tao ang pagkalansing ng lata niyang gumulong kanina sa hagdan. Yumuko si Yara at pinulot iyon, pati na ang mga bariyang nagkalat sa sementado. Nanginginig ang mga kamay niya habang isinasalin iyon sa lata. Sa kanya itinakbo iyon kay Ninfa. "Ma'am, heto po." Nangingilid ang luha niyang sabi. Tiningnan siya ni Ninfa at marahang hinaplos ang kanyang ulo. "Salamat, iha." "Nagbibigay lang po ako ng tinapay sa kanya," pabulong na sabi ni Yara na para bang nahihiya siya ngayon sa kaliitan ng naitulong niya. Ngunit sumagot si Teodoro mula sa bukas na pinto ng van. "Yara." "Opo." "Ang tinapay na bigay mo noong gutom ako, hindi maliit na bagay iyon." Napakagatlabi ang dalaga. Tuluyang nang tumulo ang luha niya. Mula sa gilid, naandoon din si Bel, hawak ang piraso ng malinis na tela. Lumapit siya ng walang imik at iniabot iyon kay Milo. "Pamuna sa sugat niya," sabi niya. Tumanggo si Milo. "Salamat, Ate Bel." At bago tuluyang maisara ang pinto ng van, nagsalita si Attorney Samuelo sa harap ng lahat. "Makinig po kayong mabuti. Hindi po ito matatapos dito. May mga dokumentong dapat ilabas. May mga paliwanag na dapat hingin at may mga taong kailangang managot." Hindi niya pinangalanan si Padre Severino. Hindi rin niya binanggit ang ibang posibleng sangkot. Pero sapat na ang direksyon ng kanyang tingin para malaman ng lahat kung sino ang unang tinutukoy niya. Humarurot ng bahagya ang van palayo sa simbahan. At sa unang pagkakataon, mula nang dumating si Teodoro sa Santa Ignacia, wala na siya sa ilalim ng punong akasya. Hindi alam ng bayan kung ano ang mararamdaman nila matapos ang takpong iyon. Sa isang banda, may kahihiyaan. Parang biglang naging salamin ang nangyari at ipinakita sa lahat kung gaano kadaling husgahan isang tao base sa damit, pwesto at anyo. Sa kabilang banda, may takot.
dahil kung tunay ngang may 3 mansyon, foundation assets at legal matters na nakatali sa pangalan ni Teodoro Veira, ibig sabihin mas malalim ang istoryang nakabaon sa ilalim ng kanyang katahimikan. At para sa ilang tao sa Santa Ignacia, lalo na kina Aling Sabel, Bel, Milo at Yara, hindi mahalaga kung ilang mansyon pa ang pag-aari ni Teodoro. Ang mahalaga, napatunayan nilang tama ang pakiramdam nila noon pa man, na hindi ordinaryo ang lalaking iyon, na ang kababaang loob niya ay hindi bunga ng kawalan, kundi bunga ng pagkawasak na pilit niyang tinahimik. Ang biyahe papuntang Silong Verde Mansion ay halos 1 oras, ngunit para kay Teodoro, parang mas matagal pa roon. Bawat kadyot ng sasakyan ay parang pagtulak sa kanyang pabalik sa nakaraan na matagal na niyang pilit tinatakasan. Sa tabi niya, abalang linisin ni Ninfa ang sugat sa siko niya gamit ang maligamgam na tubig at malinis na panyo. Sa unahan, tahimik si Attorney Samuelo, ngunit makikitang maraming iniisip. Attorney? Mahinang sabi ni Teodoro habang nakasandal ang ulo sa upuan. Hindi ninyo na sana ako hinanap. Kung hindi po namin kayo hahanapin, sino pa? Sagot ni Samuelo nang hindi lumilingon. Sir, may mga bagay nang hindi pwedeng pabayaan. Hinayaan ko naman na noon pa. Doon nga po nagsimula ang lahat. Tumahimik si Teodoro. Alam niyang tama ang abogado, ngunit ang katotohanan ay may mga sugat na hindi kayang tapalan ng lohika. Nang namatay si Lusquiña at mawala ang kanyang paningin, hindi lang bahay o negosyo ang iniwan niya. Iniwan niya ang bersyon ng sarili niyang may lakas pang lumaban. Pagdating nila sa Silong Verde Mansion, bumungad agad ng mataas na bakal na gate na unti-unting bumubukas sa tunog ng makina. Sa loob ay isang malawak na bakuran na puno ng santan, ilang punong mangga at mahabang driveway na yari sa batong kulay abo. Hindi ito yung uri ng mansyon na sobrang kumikinang at halatang ipinagyayabang. Maganda ito, oo, pero tahimik ang ganda. Desenteng disenyo, maluwang, marangal. Dati po itong paboritong proyekto ni Ma'am Lusquiña. Sabi ni Ninfa habang inaalalayan si Teodoro palabas ng sasakyan. Sabi niya noon, ayaw niya ng bahay na mukhang museo. Gusto niya raw bahay na pwedeng huminga. Bahagyang nanginig ang labi ni Teodoro. Mukhang naalala ninyo po. Marahang sabi ni Ninfa. Lahat. Sagot niya. Lahat ng sinasabi niya, hanggang ngayon naririnig ko pa. Sa loob ng mansyon ay sinalubong sila ni Perla Santiangco, ang matapat na kasambahay na noon pa man ay hindi umalis sa serbisyo kahit ilang buwan nang walang maayos na utos mula sa amo. Pagkarinig pa lamang ng yapak at boses sa may pinto, tumakbo siya palabas ng receiving hall. Sir! Umiyak niyang sigaw. Sir Teodoro! Hindi na niya napigilang mapaluhod sa harap ng amo at hawakan ng kamay nito. Sa loob ng mahabang panahong pagkawala ni Teodoro, si Perla ang isa sa pinakamalaking tumangging maniwala na tuluyan na itong naglaho. Tama na, Perla. Mahinang ngunit magiliw na sabi ni Teodoro. Nandito na ako. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang ang pagbabalik na ito ay hindi simpleng pag-uwi lang. Ito ang simula ng pagbukas ng mga katotohanang matagal nang nakasara sa likod ng 3 mansyon na halos iniwan niya niyang maging monumento ng pagkawala. Nang maihatid siya sa isang maluwang na silid sa ibabang palakpag, inutusan ni Attorney Samuelo si Perla na magpahinga muna ang amo bago sila mag-usap. Ngunit bago pa makaalis ang abogado, nagsalita si Teodoro. Attorney, Sir? Ano na ang kalagayan ng ibang mga bahay? Sandaling natahimik si Samuelo, para bang pinipili niya ang pinakamalumanay na salita. Nakatayo pa po lahat. Sagot niya, pero matagal na kayong hinihintay ng mga iyon. At sa simpleng tugon na iyon, may mas malalim na ibig sabihin na agad naramdaman ni Teodoro. Dahil hindi lang pala bahay ang naghihintay sa kanya, kundi mga alaala, mga pangarap, at mga katotohanang hindi na niya pwedeng takasan pa.
Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, nais ko munang anyayahan kayong muli, mag-iwan kayo ng komento kung saang sulok ng mundo at anong oras na habang pinakikinggan ninyo ito. Nakakagaan ng puso ang isipin na sa bawat sulok ng mundo, may mga taong sabay-sabay na sumusubaybay sa isang kwentong nagpapaalala na ang tahimik na inaapi ay hindi laging nananatiling nakaluhod. Dumarating din ang araw ng kanyang pagbangon. Attorney, ano na ang kalagayan ng ibang mga bahay? Nakatayo pa po lahat, pero matagal na kayong hinihintay ng mga iyon. At sa simpleng tugon na iyon, may mas malalim na ibig sabihin na agad naramdaman ni Teodoro. Dahil hindi lang pala bahay ang naghihintay sa kanya, kundi mga alaala, mga pangarap, at mga katotohanang hindi na niya pwedeng takasan pa. Sa simpleng tugon na iyon, parang biglang bumigat ang hangin sa silid ni Teodoro sa Silong Verde Mansion. Nakahiga siya sa malapad ngunit simpleng kama sa ibabang palakpag, balot sa malinis na kumot, habang tahimik na pinapahiran ni Perla Santiangco ang gamot sa siko niya. Sa isang sulok naman ng kwarto, hawak ni Ninfa Ralios ang rosaryo na tila matagal nang hindi binitiwan mula nang muling makita ang kanyang amo. Hindi sumagot agad si Teodoro. Ang dibdib niya ay puno ng mga alaalang nag-uunahan. Ang hagdanan ng simbahan, ang sipa ni Padre Severino, ang boses ni Yara na sumigaw ng "Manong!" At ngayon, ang mismong bahay na dati niyang pinaplanong tirhan kasama si Lucinia, ngunit ilang taon ding naging parang libingan ng lahat ng hindi na natupad. Makalipas ang ilang minutong katahimikan, nagsalita muli si Attorney Samuelo. Sir, kailangan na po nating pag-usapan ng totoo. Marami na pong nakabinbin. Hindi na po pwedeng manatiling tahimik ang lahat. Pumikit si Teodoro kahit wala namang liwanag na pumapasok sa kanyang mga mata. Alam ko, hindi lang po ito tungkol sa nangyari sa simbahan. Simula pa lang po iyon. May mga dokumentong pilit itinago sa inyo. May mga trust fund na hindi na iproseso, may mga charity projects na pinabayaan, at may ilang account na napakiayaman ni Ramir Valenia. Napatigil sa paghaplos si Perla. Sir, totoo po bang si Ginoong Ramir pa rin ang nasa likod ng mga papeles? Tumanggo si Samuelo. Oo, matagal na naming pinaghihinalaan, pero habang nawawala si Sir Teodoro, wala kaming sapat na legal na standing para tuluyang galawin ang ilang hawak niyang transaksyon. Ngunit ngayong nahanap na natin ang may-ari mismo ng lahat ng ito, tapos na ang oras ng pagtatago. Tahimik pa ring nakahiga si Teodoro, ngunit ang daliri niya sa ibabaw ng kumot ay bahagyang kumuyom. Si Ramir Valenia. Kahit hindi niya nakikita ang mukha ng lalaking iyon sa kanyang isip, sariwang-sariwa pa rin ang tinig nito. Ang uri ng boses na laging magalang sa ibabaw, ngunit may manipis na patong ng pagsisinungaling sa ilalim. Ang lalaking nag-alok na aalayanan siya nang mawala ang paningin niya, pero unti-unti palang inililigpit ang paligid para sa sariling interes. Attorney, mahinang sabi ni Teodoro. Simulan natin bukas. Nagkatinginan sina Perla at Ninfa. Sigurado po ba kayo? Tanong ni Ninfa. Kadarating ninyo lang po. Sugatan pa kayo. Pagod na akong magpahinga, Ninfa. Napahinga na ako ng masyadong matagal. At habang ako ang tahimik, masyadong maraming masasamang loob ang naging komportable. Sa mga sumunod na araw, tila muling nabuhay ang Silong Verde Mansion matapos ang mahabang pagkakatulog nito. Mula pa lang madaling araw, maririnig na ang mga yabag ni na Perla at Ninfa sa kusina. Binubuksan ang mga bintana, inaayos ang mga lamesa, pinapasok ang hangin sa mga kwartong matagal ding nakasara. Si Crisanto Alveo, ang dating driver ni Teodoro na pansamantalang namasukan sa iba nang mawalan ng malinaw na direksyon ng sambahayan, ay agad ding bumalik nang mabalitaan ang pagbabalik ng amo. Sir, halos maiyak nitong sabi nang mahawakan ng kamay ni Teodoro sa sala. Sir, akala ko po hindi ko na kayo makikita ulit. Buhay pa ako, Crisanto. May mahinang ngiti na sagot ni Teodoro.
at mukhang gagamitin pa kita sa mas mabigat na biyahe. Maski araw-araw pa, sir. Samantala, dumating din si Dr. Zelmarie Infante, ang ophthalmologist na matagal nang nakakakilala sa kaso ni Teodoro. Siya ang isa sa mga doktor na pinakiusapan noon ni Lucinia na huwag mawala ng pag-asa para sa paningin ng asawa nito. Nang masuri niya si Teodoro mismo sa mansion, matagal siyang natahimik. "Doktora?" tanong ni Teodoro. "May pagbabago," sagot ni Dr. Zelmarie. "Hindi pa po sapat para sabihing babalik na agad ang normal ninyong paningin, pero may mga senyales na may natitirang light perception at response ang isang mata. Kung maingat at tuloy-tuloy ang gamutan, may tsansa pa yung gumanda ang lagay ninyo." Hindi agad nakapagsalita si Ninfa. Napahawak na lamang siya sa dibdib. Si Perla na may napatakop ng bibig sa gulat. Ngunit si Teodoro, matapos ang mahabang katahimikan, ay mahinang lamang nasabi, "Kung ibabalik man ng Diyos ang kaunting liwanag, salamat. Pero kahit hindi, sapat na sa akin na malinaw na ulit ang isip ko." Mabilis kumalat sa Santa Ignacia ang balitang buhay pala sa karangyaan ng lalaking akala nila'y pulubi, ngunit kasabay ng balitang iyon, mas mabilis pang kumalat ang mas masakit na usap-usapan na si Padre Severino mismo ang nanikpa at nanghiya sa Inhinyero Teodoro Vea sa harap ng simbahan. Sa loob ng isang linggo, unti-unting nagbago ang timpla ng bayan. Yung mga dating nagkikibit-balikat lang kapag pinapalayas ang mga dukha sa tabi ng simbahan, ngayon ay pabulong ng nagkukwentuhan sa palengke. Si Aling Sabel, na dating tahimik lamang pagdating sa simbahan dahil ayaw niyang mabangga ang otoridad, ngayon ay lantaran ng sumasalig na. Sabi niyang minsang nasa pwesto ng gulay si Bel. Hindi naman ibig sabihin noon malinis na ang ugali. Sumang-ayon si Bel habang tinutulungan si Yara na mamili ng tela para sa school project nito. Kung tutuusin, kahit hindi pala mayaman si Manong Teodoro, mali pa rin ang ginawa sa kanya. Oo nga, sabat ni Yara. Kaya lang, mas lalo tuloy lumitaw kung gaano sila kabilis manghusga dahil akala nila wala siyang pangalan. Sa kabilang banda, si Milo Serrano ay dumadaan sa mas mabigat na pagsubok. Bilang sakristan, araw-araw pa rin niyang nakikita si Padre Severino. Ngunit iba na ngayon ang tingin niya rito. Nawala na ang takot na may halong paggalang. Ang natira na lang ay kabigatan. Isang hapon, habang inaayos niya ang mga kandila sa sacristy, biglang pumasok ang pari. "Milo." "Padre? May mga naririnig akong kung ano-anong kwento. Ikaw ba ang nagkakalat?" Napaharap si Milo. "Hindi po ako nagkakalat. Nagsasabi lang po ako ng totoo sa mga nagtatanong." Namula ang mukha ni Padre Severino. "Mag-ingat ka, iho. Madaling mawala ang pwesto ng mga batang katulad mo." Minsan, sa mga ganitong sandali, ay agad uurong si Milo. Ngunit hindi na ngayon. "Pwede pong mawala ang pwesto ko," mahinahong niyang sagot. "Pero hindi ko po kayang mawala ang konsensya ko." Sandaling tumitig ang pari sa kanya. Pagkatapos ay tumalikod ito at marahas na isinara ang pinto ng sacristy. Sa silong verde naman, sinimulan na ni Attorney Samuelo ang masusing pagkalap ng mga dokumento. Isa-isang inilabas sa lumang filing room ang mga kahon ng papeles, titulo, blueprint, bank correspondence at foundation drafts ni Teodoro at Lucinia. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumilinaw na hindi simpleng kapabayaan ang nangyari sa mga ari-arian. May mga pirma na kahina-hinala. May mga transfer request na hindi tugma sa intensyon ng may-ari. May mga charity disbursement record na may perang lumabas, ngulit walang proyektong nakatayo. At sa pinakabuod ng lahat, nariyan ang pangalang paulit-ulit na lumilitaw, Ramir Valenia. "Sir," sabi ni Samuelo isang gabi habang magkaharap sila ni Teodoro sa library. "Mas malala pa po kaysa sa inaakala natin. Hindi lang siya nagkontrol ng ilang papers.
May mga pondo kayong dapat sana'y nakalaan para sa elder care home at housing project, pero inilipat-lipat niya sa shell organizations. Tahimik si Teodoro, ngunit bakas sa mukha niya ang unti-unting pagkatigas ng loob. Magkano? Tanong niya. Hindi pa kumpleto ang bilang, pero posibleng lumampas sa ilang milyon. Sa isang sulok ng silid, hindi napigilang magpamura ni Crisanto ng marahan. Hayop talaga. Hindi siya sinita ni Teodoro. Sa halip, mahinang sinabi nito. Hindi lang pera ang ninakaw niya, panahon din. Tama siya. Dahil kung ang mga pondong iyon ay naayos noon pa, baka may mga bahay ng matatanda nang nakatayo. Baka may mga batang nakapag-aral na. Baka ang mga panarap ni Lucinia ay hindi na natiling nakatiklop lamang sa mga lumang papel. Kinabukasan, ipinasundo ni Teodoro si Nayara, Bel, Aling Sabel at maging si Efraim Tordesillas, ang tahimik na sepulturero na minsan ding nakarinig ng kahina-hinalang usapan malapit sa lumang records room ng simbahan. Nagulat ang apat nang mapasok sa mansyon, pero mas nagulat sila nang salubungin sila ni Teodoro sa sala, nakaupo sa matibay na armchair. Mas maayos na ang suot at bagamat may bakas pa rin ng panghihina, ay malinaw na hindi na siya ang lalaking nakayuko lamang sa ilalim ng asesya. Salamat sa pagpunta, sabi ni Teodoro. Manong, naningiting ngunit naiiyakan na sabi ni Yara. Mas okay na po kayo. Dahil sa inyo rin, sagot niya. Kung wala ang kabutihan niyong ipinakita noong wala akong maipakita sa inyo kundi karukhaan, baka mas lalong hindi ko natagpuan ng dahilan para bumangon. Napatingin si Bel sa paligid. Hindi pa rin ako makapaniwala. Huwag ka nang maniwala sa mansyon. Putol ni Teodoro na may banyagang ngiti. Maniwala ka sa taong pareho pa rin naman sa ilalim lang damit. Nagkaroon ng mahinang tawanan sa silid, isang maikling pahinga mula sa bigat ng lahat. Ngunit hindi sila ipinatawag para lamang sa muling pagkikita. Isa-isa silang kinausap ni Attorney Samuelo tungkol sa mga nalalaman nila. Si Yara ay hingian ng pahayag tungkol sa araw ng insidente sa simbahan. Si Bel naman ay hingian ng detalye sa mga narinig niyang reklamo ng ilang parish workers tungkol sa mga donasyon na hindi umano umaabot sa mga tunay na benepisyaryo. Si Efrain, na bihirang magsalita, ay nagkwento tungkol sa isang gabing may narinig siyang mainit na pagtatalo sa likod ng lumang opisina ng simbahan. Boses ni Gervasio at isa pang lalaking paulit-ulit na nagsasabing hindi pwedeng lumabas ang records ng donors. Kilalang-kilala mo ba ang boses? Tanong ni Samuelo. Matagal nang isip si Efrain bago sumagot. Hindi ko po sigurado noon, pero nang marinig ko si Ramir Balenya sa telepono na ipinakilala ninyo kanina, parang siya po iyon. Nagkatinginan sina Samuelo at Teodoro. Mas lalong luminaw ang koneksyon. At dahil sa mga pahayag na iyon, hindi na lamang legal na usapin ng ari-arian ang mabubuksan. Pati ang ilang donasyong dumaan sa simbahan at sa mga dating proyekto ni Teodoro ay posibleng may bahid ng pandaraya. Hindi nagtagal, nagsimula nang umabot sa diocese ang reklamo laban kay Padre Severino Vergara. Hindi pa formal na kaso, ngunit sapat para mapansin ng mga nakatataas na may hindi maayos sa Santa Ignacia. Lalong lumakas ang bulong-bulungan nang may ilang dating volunteer na umamin na may mga food drive na ipinapakita lang sa papel, ngunit hindi ganap na naipamahagi. Sa isang gabi, habang nakaupo si Teodoro sa veranda ng mansion at dama ang malamig na hangin sa muka, lumapit si Ninfa dala ang isang tasa ng salabat. "Sir," mahina niyang sabi, "galit po ba kayo?" Matagal bago sumagot si Teodoro. "Galit," sabi niya, "pero hindi na tulad ng dati." "Anong ibig ninyong sabihin?" "Dati, gusto kong takasan ang lahat. Ngayon, gusto ko nang ayusin ang lahat." "Paghihiginti po ba ito?" Umiling siya ng bahagya. "Hindi. Ang paghihiginti, minsan inuubos ka rin. Ang gusto ko, paglilinis,
Para wala ng ibang taong matulad sa akin na mawawalan na nga ng liwanag, aagawan pa ng dangal. Sa sandali na iyon, malinaw na hindi na siya babalik sa pagiging taong itinatago ang pangalan at sugat sa likod ng katahimikan. At sa mga sumunod pang buwan, nagsimula ang tunay niyang pagbangon. Hindi lamang bilang may-ari ng 3 mansyon, kundi bilang lalaking muling bubuo sa mga pangarap na minsang ninakaw sa kanya. Habang abala si Samuelo sa paghahanda ng mga kaso at si Dr. Zelmari sa pag-alalay sa gamutan ng kanyang mga mata, sinimulan ni Teodoro ang unang konkretong hakbang sa pagbawi ng layunin niya sa buhay. Pinabuksan niya ang isang bahagi ng malawak na bakuran ng Silong Verde Mansion para gawing pansamantalang feeding area at libreng check-up site para sa mga taga-baryo. Si Yara ang tumulong sa listahan ng mga bata na kailangan ng school supplies. Si Bel naman ang nagboluntaryong magtahi ng simpleng uniforme para sa ilang bata. Aling Sabel naman ay nagbigay ng libreng kandila sa mga biyuda na gustong magdasal tuwing Sabado. At si Milo naman, kahit sakristan pa rin sa simbahan, ay lihim na tumutulong magdala ng mga lumang upukan at mesa mula sa bodega ng barangay. Hindi ito marangyang pagbalik, hindi ito yabang. Ito ang tahimik ngunit matibay na sagot ni Teodoro sa isang mundong minsang tumingin sa kanya bilang isang wala ng silbi. At habang lumalawak ang kabutihang iyon sa komunidad, mas lalong nanginig ang pundasyon ng mga taong nagtangkang yurakan siya. Dahil minsan, ang pinakamatinding pagganti ng isang mabuting tao ay hindi pagsigaw, hindi pananakit, at hindi pagmamalaki, kundi ang muling pagtayo, mas matibay, mas malinaw, at mas handang ilandag ang lahat ng dumi na matagal nang itinago ng mga nagkunwaring banal. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, inaanyayahan ko kayong muling magkomento kung saan kayo at anong oras na habang pinakikinggan ninyo ito. Nakakagaan ng pakiramdam na sa iba't ibang lugar, may mga pusong sabay-sabay na umaasa na mananaig pa rin ang kabutihan at na ang mga sugat ng kahapon ay maaari pa ring maging daan sa isang marangal na bukas. Minsan, ang pinakamatinding pagganti ng isang mabuting tao ay hindi pagsigaw, hindi pananakit, at hindi pagmamalaki, kundi ang muling pagtayo, mas matibay, mas malinaw, at mas handang ilandag ang lahat ng dumi na matagal nang itinago ng mga nagkunwaring banal. At yun mismo ang nangyari sa mga sumunod na buwan sa Santa Ignacia. Habang lumalawak ang feeding program sa bakuran ng Silong Verde Mansion at dumarami ang mga pamilyang natutulungan ng libreng check-up at school support na pinangasiwaan ni Yara, Bel at ng ibang volunteer, mas lalo namang dumidilim ang paligid ni na Padre Severino Vergara at Ramer Balenya. Hindi na bulong-bulungan lamang ang mga reklamo, hindi na rin chismis sa palengke ang usapan. Dahil sa maingat na pagkalap ni Attorney Samuelo Azur ng mga dokumento, testimonya at bank records, isa-isa nagkaroon ng hugis ang mga paratang. Sa panig ng simbahan, sumagot ang dioceses sa mga reklamong ipinadala ng mga deboto, volunteer at ilang dating donor. May dumating na kinatawan mula sa obispado upang personal na magsiyasat. Sa panig naman ng mga ari-arian at trust funds ni Teodoro, naghain na ng formal na reklamong sibil at kriminal si Attorney Samuelo Azur laban kay Ramer Balenya at sa ilang dummy signatories nito. Hindi na pwedeng umurong, hindi na pwedeng magtago sa likod ng magagandang salita at plansyadong damit. Sa gitna ng lahat, nanatiling payapa si Teodoro. Hindi dahil wala na siyang sakit, kundi dahil sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, alam na niya kung saan niya dadalhin ang natitira niyang lakas. Isang umaga, habang inaalalayan siya ni Crisanto palabas sa veranda para magpahangin, napansin ni Yara na mas maayos na ang kilos ng kanyang mga mata. Manong Teodoro, maingat nitong sabi. Parang tumitingin ko kayo sa direksyon ko. Bahagyang ngumiti si Teodoro. Hindi pa kita nakikita ng malinaw, sagot niya. Pero may mga pagkakataong parang may liwanag ng humahalo sa dilim.
Namilog ang mata ni Yara. Talaga po? Lumapit si Dr. Zel Marie Infante na noon ay nagmo-monitor ng kanyang progress. May improvement talaga. Hindi pa ito buong paningin, pero tumutugon na ang kaliwang mata niya sa liwanag at galaw. Malaking bagay na iyon. Napahawak sa bibig si Perla habang naiiyak na napapatawa si Ninfa. Si Belle, na abala noon sa pagsusukat ng ilang unipormeng tinahi niya para sa mga batang tinutulungan ng foundation, ay napalingon din at napangiki. Unti-unti talaga, no? Mahina niyang sabi. Ganon din naman ang paggaling, tugon ni Teodoro. Hindi biglaan, hindi maingay, pero dumarating. Hindi lamang sa paningin nagkaroon ng pagbabago. Si Milo Serrano, na matagal nang sinusubok ng konsensya at takot, ay tuluyan ng humarap sa mga kinatawan ng diocese upang isalaysay ang lahat ng nasaksihan niya. Hindi lang ang pagsipa ni Padre Severino kay Teodoro, kundi pati ang ilang pagkakataong pinahiya ng pari ang mga mahihirap na pumupunta sa simbahan at ang mga kahihina-hinalang utos nito tungkol sa ilang donations at records. Hindi ko na po kayang manahimik, sabi niya sa pagdinig sa kumbento ng Karatig Bayan. Akala ko noon ang pagsunod ay laging kabanalan, pero mali po ako. May mga oras na ang pananahimik ang tunay na kasalanan. Sa isang hiwalay na pagdinig, nagsalita rin si Efraim Tordesillas. Tahimik man siya sa pang-araw-araw, mabigat ang dating ng bawat salitang binitiwan niya. Hindi po ako mahilig makialam, sabi ng sepulturero. Pero ang narinig ko, hindi ko kayang ibaon na lang na parang bangkay. May mga usapang pera, may records, may mga pangalang hindi dapat nandoon kung malinis ang lahat. Kasabay nito, lalong nabigatan si Gervasio Lontok, ang lay minister na matagal nang natatakot kay Padre Severino. Sa huli, siya man ay napilitang magsalita. Inamin niyang may ilang donor envelopes at project ledgers na ipinadaan sa kanya, ngunit hindi na niya nakita kung saan tuluyang napunta. At mas masahol, may ilang pagkakataon daw na narinig niyang kausap ng pari si Ramir Valenia tungkol sa pagpapanatili ng kaayusan sa records ng ilang lumang grant. Hindi na pwedeng itanggi ang koneksyon. Nang dumating ang araw ng pampublikong pagdinig sa Municipal Hall ng Santa Ignacia, na dinaluhan ng mga tao mula sa bayan, kinatawan ng diocese, ilang mamahayag mula sa probinsya at mga abogado, parang isang malaking sugat ng buong komunidad ang bubuksan. Sa unahang hanay, nakaupo si Teodoro kasama sina Attorney Samuelo, Ninfa, Perla, Crisanto, Dr. Zelmarie, Yara, Belle, Aling Sabel at Milo. Bagamat hindi pa rin ganap ang kanyang paningin, hindi na siya ang lalaking nangangapa sa hangin lamang. Nakaupo siya ng tuwid, nakaayos ng simple, ngulit marangal. Hawak ang bagong tungkod na ipinagawa ni Crisanto mula sa matibay na kahaway na ipil. Sa kabilang panig, nandoon si Ramir Valenia. Humihina na ang dating tikas. Halatang puyat, ngunit pilit pa rin kinakapitan ang natitirang yabang. Nandun din si Padre Severino, nakasuotan na tarin, ngunit halatang di mapakali. Ang lalaking isang sobrang linis manamit at sobrang taas tumingin sa iba ay ngayon napagpapawisan habang nakaupo sa ilalim ng ilaw ng bulagwan. Isa-isang inilatag ni Attorney Samuelo ang ebidensya. Pirma, transfer slips, trust documents na malinaw ang intensyon ni Teodoro at Lucinia, ngunit binaluktot ni Ramir para sa sariling pakinabang. Mga donor records na hindi nagtutugma sa actual project liquidation. Mga testimonya ng volunteers, staff at saksi. Nang dumating ang araw ni Ramir na magsalita, pinili nitong magmatigas. Lahat ng ginawa ko ay para protektahan ang assets ni Engineer Veira habang wala siya. Kung may naantalang proyekto, iyon ay dahil wala ang prinsipal at maraming legal complications. Mulit mabilis iyong pinutol ni Samuelo. Protektahan? Sabi niya, habang itinataas ang isang dokumento. Paano nyo ipaliliwanag ang 4 na shell organizations na iisang address ang ginagamit? Paano nyo ipaliliwanag ang pirma ng witness na patay na pala noong petsyang nakalagay dito?
paano nyo ipaliliwanag ang pondo para sa elder care facility na nailipat sa account ng isang holding company na pag-aari ng kapatid nyo? Natahimik ang buong bulwagan. Hindi agad nakasagot si Ramir. At doon tuluyang nabasag ang kanyang depensa. Sa punto iyon, humingi siya ng tubig. Nangingig ang kamay niya. At sa unang pagkakataon, nakita ng lahat na ang taong matagal nilang inakala bilang maayos at mapagkakatiwalaang propesyonal ay isa palang mandarambong na sanay magkubli sa likod ng legal na salita. Pagkatapos ni Ramir, si Padre Severino naman ang hinarap ng kinatawan ng diocese at ng local inquiry panel. Padre Severino Vergara. Mahinaong tanong ng isang pari mula sa obispado. Inamin ba ninyo na pinahiya ninyo si Engineer Teodoro Vera sa harap ng simbahan? Mahigpit ang kapit ng pari sa kanyang upuan. Nagkaroon po ng hindi pagkakaintindihan. Hindi pagkakaintindihan? Singit ni Aling Sabel mula sa audience na agad pinakalma ng usher, ngulit hindi na napigilan ang bulungan ng mga tao. Tumayo si Milo nang tawagin ang kanyang pangalan at muling inulit ang nasaksihan. Sumunod si Yara, halos umiiyak habang ikinukwento kung paano niya nakita ang lata at mga baryang gumulong sa hagdan. Pagkatapos ay si Belle na ikinuwento kung paano niya narinig at nakita ang pagtingin ng pari sa mga mahihirap bilang mga maruruming tanawin. Sa bawat testimonya, unti-unting lumiliit ang boses ni Padre Severino, hanggang sa dumating ang sandaling pinayagan si Teodoro na magsalita. Tahimik ang lahat habang marahang tumayo ang dating pulubing, ngayon ay muling kilala sa tunay niyang pangalan. Hindi ako nandito, sabi niya sa mababa ngunit matatag na tinig. Para gumanti lang dahil nasipa ako sa hagdanan ng simbahan. Huminto siya sandali. Damang-dama ng lahat ang bigat ng bawat salita. Nandito ako dahil may sugat na hindi dapat ikahiya ng biktima kundi ikatakot ng may sala. Nang araw na iyon, hindi lang ako ang pinahiya. Pati ang kahulugan ng simbahan para sa mga mahihirap ay pinahiya rin. Napayuko ang ilan sa mga tao. Matagal akong nanahimik. Pagpapatuloy niya. Akala ko mas madaling mabuhay kapag hindi mo na inuusisa ang mga taong nanakit sa'yo. Pero natutunan kong habang nananahimik kang mabuti, mas lumalakas ang loob ng masama. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang humarap sa abot ng kanyang paningin sa direksyon ni Padre Severino. Padre, hindi ako galit dahil inakala ninyong pulubing lang ako. Galit ako dahil kahit pulubing pa ako, hindi ninyo dapat ako sinipa. Doon nasusukat ang tao sa kung paano niya tratuhin ang walang maipagmamalaki. Sa unang pagkakataon, hindi nakasabot si Padre Severino. At matapos ang ilang sandaling katahimikan, bigla itong napaupo ng mas mabigat at napabuntong hininga. Nang salita siya muli, wala na ang dating yabang sa boses niya. Lumaki akong mahirap. Paos niyang sabi, at buong buhay ko, pinangarap kong hindi na muling maging kawawa sa paningin ng iba. Naging pari ako dahil akala ko doon ko mapapatunayan ang halaga ko. Pero habang tumatagal, natakot akong bumalik sa pagiging maliit. Kaya hinamak ko ang mga nagpapaalala sa akin kung sino ako noon. Tahimik na nakinig ang lahat. Hindi iyon sapat na dahilan sa ginawa niya. Ngunit sa unang pagkakataon, lumitaw ang totoo, na ang pagmamataas niya ay hindi bunga ng kabanalan, kundi ng sugatang yabang na hinayaan niyang maging kalupitan. Hindi ko inaasahang patawarin ninyo ako. Padre, nakayuko siya. Pero inaamin ko ang kasalanan ko. Hindi nagsalita si Teodoro agad. Pagkatapos ng mahabang sandali, marahan niyang sinabi, ang pag-amin ay simula pa lang, Padre. Hindi iyon katapusan. At iyon ang naging huling harap-harapan nilang dalawa. Sa dulo ng pagdinig, naglabas ng rekomendasyon ng inquiry panel. Si Ramir Valleña ay kakasuhan sa pandaraya, pamimiki at misappropriation of funds. Ang mga account at assets na may kaugnayan sa mga trusts ni Teodoro ay i-freeze habang isinasagawa ang legal recovery.
Si Padre Severino naman ay sinuspinde sa kanyang tungkulin habang sumasailalim sa mas mataas na pagdidisiplina ng diocese at inalis muna sa Santa Ignacia. Ngunit higit sa parusa, may mas malaking pagbabagong sumunod. Ilang buwan matapos ang pagdinig, unti-unting naisakatuparan ni Teodoro ang mga pangarap na minsang nakatiklop lang sa papel. Ang mansion sa Silong Verde ay ginawang Lucinia Home for the Abandoned Elderly, isang tahanang may maaliwalas na kwarto, maliit na hardin at kapilyang bukas sa sino mang gustong manahimik. Si Aling Sabel, na matagal nang sanay mag-alaga sa kapwa, ay naging isa sa mga unang house aides doon. Ang mansion sa Montalban Heights ay ginawang Yara Learning Center, isang sentrong nagbibigay ng tutorial, scholarship assistance at livelihood classes para sa mga kabataan at inang kapos sa oportunidad. Si Yara mismo, matapos makapagtapos ng kursong social work sa tulong ni Teodoro, ang naging pinakabatang program coordinator nito. Samantala, ang mansyon sa Lucinia Grove, Tagaytay, ang tahanang minsang pinangarap nilang mag-asawa, ay hindi ginawang engranding opisina o hotel. Pinili ni Teodoro na panatilihin itong tahimik na bahay pahingahan para sa sarili, sa alaala ni Lucinia at sa mga taong tunay na nanatili sa tabi niya. Doon tumira ng paminsan-minsan sina Ninfa at Perla at doon din madalas umakyat si Belle upang pangasiwaan ang maliit na sewing workshop para sa mga byuda at inabondo na. Si Milo naman tuluyang humiwalay sa pagiging sakristan at nag-aral ng community development sa suporta ng foundation. Hindi man ako pari, minsan niyang sabi kay Teodoro habang nag-aayos ng mga libro sa Learning Center, pwede pa rin pala akong maglingkod. Mas tunay pa nga minsan, sagot ni Teodoro. Si Ephraim, ang tahimik na sepulturero, ay naging ground supervisor ng Lucinia Home. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, ang kamay na sanay sa lupa ng libingan ay ginamit din sa pagtatanim ng gumamela, santan at halamang gamot para sa mga matatanda sa home. At si Teodoro naman, hindi na siya bumalik sa dating mundo ng ambisyon at ingay. Hindi na rin niya hinabol ang nawalang mga taon sa paraang marahas. Sa halip, pinili niyang ayusin ang mga natitira, mga dokumento, mga proyekto, mga pangarap at mga tao. Ang paningin niya ay hindi man lubusang bumalik, ngulit sapat na ang gumaling upang makita niya ang liwanag ng umaga, ang anino ng mga punong kumikilos, at minsan ang malalabong hugis ng mga mukhang matagal nang nagmamahal sa kanya. Isang hapon, halos isang taon matapos ang pampublikong pagdinig, bumalik siya sa simbahan ng San Bartolome. Hindi bilang pulubi, hindi rin bilang lalaking maghihinggate, kundi bilang isang taong tapos nang magtago. Tahimik ang paligid noon, wala nang piyesta, wala nang dagsa ng tao. Ang lumang hagdanang minsang naging saksi sa kanyang pagkapahiya ay naroroon pa rin, ngunit hindi na iyon ang tingin niya rito. Sa halip, isa na lang itong bahagi ng mahabang daan na nilakaran niya mula sa pagkawasak patungo sa pagbangon. Inalayanan si Miara hanggang sa unang baitang, ngunit sandali siyang huminto. "Kaya ko na mula rito," sabi niya. Marahang binitawan ni Yara ang kanyang braso. Dahan-dahang umakyat si Teodoro, hawak ang tungkod, ngulit mas matatag na ang hakbang niya kaysa noon. Sa may pintuan ng simbahan, tumigil siya sandali at itinaas ng bahagya ang kanyang mukha. Mula sa loob, naririnig niya ang mahinang laglasas ng dasal ng ilang deboto. Sa labas naman, sa bakuran kung saan minsang siyang nakaupo sa ilalim ng akasya, maririnig na yon ang tawanan ng ilang batang galing sa learning center na dumaan muna roon kasama si Milo para mamigay ng tinapay sa mga matatendang deboto. Napangiti si Teodoro, at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi nasakit ang unang pumuno sa dibdib niya tuwing naririnig niya ang kampana ng simbahan, kundi kapayapaan. Mahina siyang bumulong, baranggang kausap ang alaala ni Lucinia, ang Diyos at ang sarili niyang muntik ng tuluyang mawala noon. Hindi man naibalik ang lahat, naitama naman ang landas. Sa likod niya, sumikat ang huling sinag ng hapon
at tumama sa hagdanang minsang binahiran ng kanyang dugo. Ngunit ngayon, wala nang bakas ng kahihiyan roon dahil ang dating bulag na namamalimos sa simbahan ay hindi na lamang isang lalaking kinawawa ng mundo. Isa na siyang buhay na patutunay na paaring agawin sa tao ang yaman, paningin, pangalan at tahanan. Pero kapag hindi niya isinusuko ang dangal at kabutihan, darating ang araw na ang sarili niyang sugat ang magiging daan para maghilom ang iba. At sa bayan ng Santa Ignacia, matagal na nilang hindi tinatawag si Teodoro bilang pulubi. Para sa kanila, siya na ang ngayon ang lalaking minsang sinipapalabas sa simbahan, pero siya rin ang taong nagpatunay na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa mansyon, titulo o perang hawak, kundi sa pusong matapos yurakan ay pinili pa ring magtayo ng tahanan para sa iba.